Okay? So, mga kabunyog, may mga kinakalat itong mga DDS. Ha? May mga kinakalat. Mamaya ipapakita ko kung sino-sino mga DDS nagkakalat nito. Nag ano, nagsalita daw si Hanilet Abansinya, nagsalita daw si Hanilet Abansinya na nung huling dalaw daw ni Hanilet, ang tono ni Digong, ni Rodrigo Duterte ay parang naghahabili na, parang naghahabili na. Ha? Hindi natin alam kung drama lang ito o totoo. Eh kung drama lang ito, nagpapaawa lang ang kampo ni Duterte dahil nga may nag-a-apply ng interim release, pero ang sama namang drama niyan. 'Di ba? Ang tawag sa amin sa Bicol niyan, paligsok eh. Ha? Ang tawag sa amin sa Bicol, paligsok. Ano ba yung Tagalog ng paligsok? May mga Bicolano ba dito? Ha? Ano nga sa Tagalog yung paligsok? Hi, Marife Galbraith, ha? Nanonood sa atin sa Illinois, USA. Happy Father's Day. Ang greetings niya sa atin, ha? Oh, ano nga ang Tagalog ng paligsok? Kasi itong ginagawang ito ng mga DDS, kung drama lang ito, hindi naman totoo, parang nagpapaawa lang, ha? Ang tawag sa amin diyan sa ano, kung drama lang 'yan, hindi magandang drama 'yan, ha? Ang tawag diyan paligsok, pangitain sabi ni Zaira Kadibida, ha? Anong drama diyan? Paligsok sa Tagalog nababal ikaw talaga, A. Cruz. Ha? Kumbaga pangit, ano? Pangit na paawa 'yan, no? Kasi paligsok 'yan. Oh. Kumbaga ano 'yan, pangit na ano ang tawag dito, ano bang ano 'yan? Anyway, di malas 'yun, sabi tama si Romeo Sandagon. Hindi magandang biro, oh. Hindi magandang biro, paligsok, paligsok. Kumbaga ano, hindi siya bastos. Paligsok yung hindi magandang biro kasi masamang ano 'yan, eh, pagtungkol sa buhay ng tao, yung parang huling habili na daw sabi ng mga didi. Parang naghahabili na, ha? Oh. Okay, ito. Ano ba kasi ang mga post nila? Oh, alisin ko munang title, ha. Alisin ko munang title. O ito mga kabunyog ang mga posts nila. Hindi tayo nang iintriga, ha. Oh, ito, isang DDS ito, vlogger, ganito ang post niya. Oh, sabi nito, ano, Nets in Vlog. Oh, PRRD, naghabili na? Nakakalungkot na balita. Hanilet, isiniwalat at tunay na kalagayan ni PRRD. O yan, ha? Sino ba ito? Nets in Vlog. O yan, isa yan. Ito na naman. Siyempre, si Maharlika. O ganyan din, nag-live din si Maharlika. Ganyan din yung ano, may mga paiyak-iyak pa. O, sabi ni Maharlika, ang dating Pangulo Duterte naghahabilin daw kay Miss Hanilet. O, bagamat may daw, o hindi niya nga linagyan ng question mark eh. O, naghahabilin daw. O yan, ito rin, no? Itong isang vlogger din na DDS. O, ito. Sino ba ito? Anong pangalan nito? Pambansang Loyal. O, sabi naman ito, Tatay Digong, naghahabilin na kay Hanilet Abansinya sa huling dalaw. O yan. O, so, di ba? O, hindi ako nang iintriga. Lahat sila, ang topic nila tungkol daw sa naghahabili na si Digong. Sa huling dalaw daw ni Hanilet Abansinya, kininto ni Hanilet Abansinya na parang ano, iba daw yung ano, ha? Iba daw yung mga sinasabi na ni Digong. Ito mga kabunyog, kung drama man itong ginagawa nila, dahil nagpapaawa nga, dahil nag-a-apply sila ng ano, gustong mag-apply ng interim release, di siyempre magpapaawa. Pero hindi magandang biro yan. Hindi magandang paawa yan. Di ba? Bakit mo ano? Bakit mo ganyan ang magiging paawa effect mo?
hindi magandang biro 'yan. Kumbaga ano, tawag sa amin sa Bicol niyan paligsok. Oh, 'di ba? Anyway, ano ano ito, eh, kinakalat talaga nila, oh. Ako hindi nang-iintriga, hindi ano 'yan, kaya nga ang title natin, drama ba ito o totoo? Ayan, ilan na yung naipakita natin. Oo, PRRD naghabili na, nakakalungkot na balita, yun, isang vlogger naman din 'yan, si Maharlika gano'n din. Pinanood ko nga yang vlog ni Maharlika may paiyak-iyak pa, eh. Oh, ang dating Pangulong Duterte naghabilin daw kay Miss Hanilet. Matindi, matindi itong mga DDS. O yan din, Tatay Digong naghahabilin na kay Hanilet Abansinya sa huling dalaw. Pambansang loyal naman yan. Ito kasi yung may post kasi na ganito. Ayan, Ito yung post. Ito yung post na kinakalat nila na ito daw yung sinabi ni Digong kay Hanilet. Ito daw yung sinabi ni Hanilet. Bumigay ako noong Thursday kasi ang dami na niyang tanong sa akin, yung legal team. Di ko naman masagot. Yung anak niya, bilin niya, sana magkaisa, wag magwatak-watak. Wag nila pabayaan si Kitty. Parang namamaalam na, ewan. Yung totoo, yung sakit sa puso ko, wala akong mapagsabihan. Hindi ko masabi sa anak ko. Mag-isa lang siya doon. Kawawa naman, hindi ko kinaya. Kaya paglabas ko, durog na durog ang puso ko. Kaya naglakad ako ng naglakad. Hanggang saan kaya dadalhin ako ng pako? Basta makahinga lang ako. Parang ganon. Kaya pasensya na sa inyo. Yan yung sinabi daw ni Hanilet. Post nitong Yuchang vlog. Yan daw yung sinabi. Kaya ang mga post ngayon ng mga DDS, ganun na nga na ano daw, parang naghahabili na si ah, kaya itong si Maharlika umiiyak pa nga nang nag-live. Ang sabi ni Maharlika, kawawa naman si Tatay Digong. Kailangan talaga makauwi siya. Kung mamamatay man siya, dapat dito sa Pilipinas. Sa Pilipinas daw mamatay. Sabi ni, pero yun na nga, ang tawag namin sa Bicol niyan, paligsok. Paligsok. Tayo naman, kahit naniniwala naman tayo na, na dapat mabigyan ng hustisya yung mga naging, biktima ng war on drugs ni Duterte, pero hindi naman tayo naghahangad ng masama sa tao. Kaya nga, matindi rin tong mga DDS, eh. Kung hindi naman totoo yan, nagdadrama lang sila, mas ang sama namang drama niyan. Kumbaga kinakapitalize nila yung ganong narrative para lang makakuha ng ng awa kay Duterte para sa kanyang interim release application. Di ba? Napaka oh, napakasama nilang gagamitin nila yan na narrative, kinakalat nila yan. Para lang makakuha ng awa. Sabi ni Nora Tamura, tama po kayo, paligsok. Kumbaga yan mga kabunyog, ganun ang kinakalat nila ngayon. Nakita nyo, pinakita ko sa inyo, kinakalat nila yung ganung narrative ngayon. Yung ganun yung narrative na kinakalat nila, parang awa. Anyway, yun ang ginagamit na reason kasi sa application ng interim release ni Duterte, yung matanda na daw si Duterte, grabe na daw yung sakit. Yun yung hina-highlight ni Kaufman doon sa kanyang application for interim release na matanda na si Duterte at malapit nang mamatay. Malapit nang mamatay at sa ito, kumbaga grabe ng sakit na na nararamdaman. Pero ang totoo, si Duterte nang nasa Pilipinas, biyahe pa ng biyahe, di ba? Pumupunta ng Manila, pumunta pa nga ng Hong Kong. Nagsalita pa nga sa mga rally sa Hong Kong. At doon sa Hong Kong, nagyabang pa siya doon. Di ba? Paano naman masasabi nila ng mga DDS na si Duterte ay parang kumbaga yung masama na ang kalagayan.
Pag sinabi mong masama na ang kalagayan, bedridden na. Ha? Oh, pumunta pa nga ng Hong Kong, pagdating dun mayabang pa eh. Mayabang pa. Oh. Kaya lang ano to, strategy, tama si Edwin Mataak. Malamang strategy nila ito, paawa. Kaya lang kung strategy mo yan, ang sama naman. Ang sama naman na ganyan yung strategy mo. Parang gagamitin mo na naghabili na. Oh, parang naghahabili na. Nagpapaalam na. Ang sama ano. Kaya lang, ano ito? Ewan natin. Ganyan yung drama nila eh. Ganyan yung drama nila. Okay? Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.